ano? Thank you. Nasa si Mens? Mens, nasan ka? Mens. Ayun. Mens, grabe naman, babalibag ko yung cellphone. Naman ganun. Hindi, palakpakan natin si Mens Hazel. Thank you, Mens. Yan, grabe. No? So, hello, amazing morning! Sino po yung first time na maka-attend ng training? Meron po ba dito mga bago na first time pa lang? Taas lang po yung kamay. Huwag po mahiya. Ayan, hello po sa inyo. Dito sa side na to, hello po. Ayan, ano, sa mga first time. Sino po yung palagi na nakaka-attend ng mga training? Taas po yung kamay. Ayan, ang dami natin, palagi uma-attend, diba? Kung wala pang papirman, di ka attend din, no? Pero hindi, kidding aside, para dun sa mga hindi pa nakakilala sa akin, again, my name is Jonathan Capili, no? So, same lang po tayo. Ako rin po before, na-invite lang at nakikinig lang din sa mga gantong training. Kung naghahanap po kayo ng sikreto kung paano po maging successful dito sa negosyo na to, ito po, yun po yung mga pinag-uusapan dito. Diba? Kaya kung halimbawa naligaw ka lang tapos wala kang notebook, pencil, ganyan, mag-recording ka. Diba? Para pwedeng, o kaya sa cellphone, mag-notes ka. Kasi kami, gano'n lang ginagawa namin dati. Nagre-record lang, nagsusulat lang din kami. Diba? Bas maganda yung merong binabalikan, tama ba? No, kasi naalala ko nung nag-aaral ako, sino po ba dito yung mga nag-aaral din? Sino po dito yung mga matatalino? Oh, ayan, buti pa kayo. Diba? Hindi ba? Ibig sabihin ko, kasi nung nag-aaral ako, mahilig ako sa notes. Kasi para pag bilang tatawagin, bubunutin ko. No, nasa bulsa ko yung mga note na yun. Yung ano ko po, yung course ko kasi, yung mga mathematics, maraming formula. Tama? Sino po ba yung mahilig sa mga formula? Wala. Wala, no? Kaya po ako merong ganon. Kasi ang hirap pong tandaan, di ba? Kaya ginagawa ko, susulat ko na lahat yung formula doon para pagka biglaan kailangan, bubunutin ko lang ano ba formula dyan. Ayan. Sino mga estudyante, nag-aaral pa? Meron ba mga nag-aaral pa? Ayan, huwag mo gagawin tututuro ko, ha? Ayan. Para pag tinawag na, may exam, biglaan, ano nga ba yung mga formula? Pak, basa. Okay, ready na ako sa exam. Perfect na naman yan. Bakit? Kasi alam ko yung formula. Pagdating sa akin, ang una kong gagawin, susulat yung mga formula. Di ba? Di nyo naisip nag-aral kayo nun, ano? Sayang, sabi mong ganun, di ba? Ako, ganun ang style ko. Kaya finish, di ba? So, pero, paano mo magamit dito yan? Bottom line, meron ka palaging notes para na sa ganun. Pagka tinulak ka ni mentor, example, parang si mentor Hazel, natulak nila Mens yan, no? Tiyak mo si Mens Jonathan. Di ba? May mabubunot kang notes. Ano nga ba yung sinasabi doon? Di ba? Makikita mo. Para pagdating mo dito sa harapan, kayang-kaya mo. Tama? Pagka yung leader mo, may biglang mayroon siyang invite, hindi mo alam yung sasabihin mo, nagpapashare siya, bunot ka, basahin mo. Ano ba yung mga sinasabi dyan? Ganito, ganyan. Diba? So, kaya mas maganda yung may mga notes. So, notes, okay? Doon naman sa mga iba na medyo matagal na, nagno-notes ba? Yung iba hindi. No, napaka-important po niyan. Kasi kahit na available po readily yung mga trainings natin sa online, iba pa rin po yung meron kang personal notes. Kasi ang hirap po talagang bumalik na uubos yung oras mo, kakahanap mo. Pero kung meron ka ng notebook, mabalikan mo kagad siya. Tama? Speaking ng pag-uusapan po natin, so nabigay ko pong tips sa inyong mga ganyan. Alam niyo po ba yung mga, tawag dito, yung mga trainings po natin, hindi po siya designed lang para gagawin mo yung business na, let's say for example, alam mo yung script. Alam mo, ibig sabihin hindi siya enough na ganun lang. Example, yung topic natin ng IM5. Basically, how to do the business. Di ba? Do you think it's enough na alam mo lang siya? Hindi, right? Kulang siya, di ba? Kasi marami tayong hindi pa na-experience sa life natin na kung saan, hindi natin alam kung paano maging successful, hindi natin alam kung paano mag-approach ng tao, hindi natin alam kung paano mag-build ng team, right? Kaya minsan tayo, growing up, iba yung way natin on how to talk to people. Kasi hindi naman tayo pinalaki para maging negosyante. Correct ba? Diba? Kaya minsan, sino dito yung mga may mga kapitbahay kung makasagot, palagi na lang nakikipag-away? Sino yung mga ganon? O sino yung ganon dun sa bahay nila? Yung tinawag lang ng nanay, kakain na, dali lang! Makasigaw kang ganon. Diba? May ginagawa pa ako eh. Alam mo yung ganon? Sino yung mga ganon? Diba? Pero it turns out, napaka-important pala na even that, matutunan natin. Diba? Na hindi dapat tayo ganon. Tama? Do you agree? Kasi kung halimbawa ikaw mismo, meron kang mentor na ganon, tinawag ka, pagkatawag sa'yo, Hoy! Mag-tiyap ka! Ganyan. Mainis kayo, diba? Hoy! Matid kang training! Di ba? Yung hindi maayos yung pagkakasabi sa'yo, di ba may inis ka? Lalo na yung mga S. Right? Sino familiar din? Sino mga S dito? Yung alam na yung mga S. Sino yung mga S?
Ayan, o yan. Yung mga nagtaas ng kamay, yan yung mga iingatan natin. Kasi minsan, konti lang may masabi ka dyan, masama na loob niyan. Di ba? Oo, kaya kailangan yan, mababantayan nyo. Pag kayo nang kausap mo, ano ulit? Ah, okay. Kumain ka na. Oo, gentle ka dapat dyan, di ba? Okay? Yung may mga ganun pala, di ba? Alam mo nung dati, hindi ko alam yung mga ganun. Kasi even kami, pag mga markada ko, kung paano lang kami mag-usap eh. Di ba? Minsan niya wala pang usap-usap eh. Di ba? Ibig sabihin, mga kalokohan na ano lang eh, di ba? Pero dito hindi pala pwede yung ganon. Di ba? Kaya napaka-important po nung training. Pakisabi nga sa katabi mo, important ang training. O sabi mo sa kabila, umattend ka din, ha? Ganyan. Di ba? Kaya dapat talaga, makasanayan natin yung mga ganon. Ha, mga mens? Okay ba yun? Yes. Lalong-lalo na yung topic ko po ngayon sa inyo. Yung pag-uusapan natin. Pero before na, bago pala tayo mapunta dun sa topic ko, ano pong date ngayon? June 29. Bukas, ano na po? 30. And then susunod doon, ano na? July 1. Alam niyo po ba, simula na ng kalahating, tapos na eh, no? Yung kalahati ng taon. Ilang buwan na lang, bare months na. Sino excited na sa Pasko? Oh, may panghanda ka ba? Ayan tayo eh. Excited ka na sa Pasko, baka walang panghanda, 'di ba? May pambakasyon na ba? Nako, baka wala pa, 'di ba? Pero ito yung good news. Pakisabi nga sa katabi mo, good news. Meron ka pang 5 months para hatawin si IM para magkaroon ka ng pang-shopping mo. 'Di ba? Tama ba? Oh, 5 months pa, kaya dapat itong next 5 months todo para yung December masaya. Oo, 'di ba? Sino dito yung sawang-sawa na palagi na lang pagka Pasko hotdog at saka ano ba? Pansit? May pansit talaga. 'Di ba? Yung handa ng gano'n, 'di ba? O sino yung sawa na palaging doon lang sa same place, yung gusto naman niya mag-hotel, gusto naman niya mag-ibang bansa, gusto naman niya yung nagsi-swimming, nag-outing. Sino yung gusto yung gano'n? Oh, 'di ba? O ngayon pa lang hatawin po natin si IM. 'Di ba? Oh. Kaya itong mga trainings po, yung pag-uusapan natin ngayon, malaki po may tutulong nito. Kasi ako po, growing up, ma-share ko lang din po sa inyo. By the way, pakita ko na yung picture para masama ko na dito at di tayo tumagal. Mens, asan ba yung pindutan pala? Ayun, ayan. So, yung topic natin for today is mindset of a leader. Sino dito leaders na? So, yung iba, napadaan lang. Ulitin ko, sino dito yung mga leaders na? Ayan, mga leaders na, di ba? Ayan. So, ito po yung topic natin, mga mindset of a leader. Alam niyo po ba, number 1, yung kanina yung na-mention ko, it's not enough na alam mo lang kung paano mag-invite, it's not enough na alam mo kung paano mag-present. Hindi siya talaga enough. Magmamatter talaga is how, kumbaga yung mindset mo, how you think. Kung ano yung habits na nakalakihan mo, ano yung mga katwiran na nakalakihan mo, will be a big factor para maging successful ka. Sino dito yung okay lang sa kanya, sakto lang ang makuha niya kay IM? Yung sakto lang, parang pang minimum lang, o pang extra lang. Meron ba dito gusto yung ganun? Wala naman, di ba? Yun nga lang kasi, pag gusto mo ng mas mataas, kailangan mo tong topic na to. Pag gusto mo ng mas matataas na result, kailangan matutunan mo to. Okay ba yun? Ready na bang makinig? Ayan, so pero before that, ayan, pakilala muna ako ulit. Ayan, background ko po. Ayan, dati po akong isang machinist welder. Meron po ba ditong kapareho kang profession? Nataon, baka welder at least. Meron po ba? Ayan, mga welder po. Ayan, di ba? Oh, yan po yung natapos ko. Sa TUP po ako nag-aral. 3 years na course po yan. Pero pwede siyang gawing engineering, which is ginawa ko. No, after kong mag-work saglit, pumasok ako ng engineering. Yun nga lang, the reason kung ba't ako nag-stop sa pag-work ko, kasi ayoko nang maging empleyado. So, nung tinutuloy ko para maging engineering, I realized, pag graduate ako, magiging ano ko ulit? Empleyado. Lalo na kasi nasa Pilipinas ako. Scientist yung nasa mindset ko. Parang gusto ko ako yung magdi-discover ng mga engine. Kaya lang, yung teacher ko, sabing ganun, alam niyo ba?
Ako nga bumagsak nung nag-aaral eh. Sabi ko, Nye, ba't mo sinabi yan? Di ako ma-motivate sa'yo. So, nung nalaman ko yung nagtuturo sa akin, bumagsak nung nag-aaral, sabi ko, paano pa akong magiging malupit na engineer yung nagtuturo sa akin, bumagsak? Di ba? So, nung nag-iisip-isip ako, so na-realize ko, sabi ko, nga no, yung mga taga-Japan, ang laki na ng lamang sa akin. Ay, teka, wag na to. Kasi wala na eh. Wala na, taga-pirma na lang na engineer ako dito. Ayoko nang ganun. Di ba? So, hindi ko na po tinuloy. Kasi after that, magiging empleyado ulit ako. Right? Most people po, ang akala nila, pag may nagkukwento dito about sa background nila, about sa pagre-resign nila sa work, about sa work na hindi na nila ginagawa or yung mga ayaw nila sa work, iniisip nila, it's because gusto lang kasing sabihin na sa speaker na networking na lang gawin mo. Pero alam niyo po ba sa akin, sinasabi ko sa inyo yan because na-experience ko. Bago ko pa nakita network marketing, inayawan ko na yung employment. Saglit lang po ako nag-work. Meron po bang katulad ko ganun? Ayan, mabuti. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi po maliit ang kita. Thank you Lord talaga, maaga akong nag-compute. Alam mo yung dreams na computation natin, yung magkano yung house and lot, magkano yung kotse, parang ganun yung ginawa ko. Pero mahaba yung computation ko, magulo. Kasi marami kong kinukonsider. Diba? Pero anong ending? Maliit pa rin yung kita. Oo, maliit pa rin. Kahit anong gawing anggulo ko tignan, ang liit pa rin. Sabi ko, teka, hindi na talaga sa akin to. So, hindi po ako nagtagal sa pagiging empleyado. So, hindi ko na po eventually nagamit po yan. So, ano yung pinasok ko? Nag-traditional business po ako. Nataon po, nakakuha tayo ng skills sa pangungutang. Sino po ba dito may mga skills sa pangungutang? Growing up, no? Nagkaroon po tayo ng skills sa pangungutang, kaya nakapagsimula po ng traditional na business, di ba? Skills na talaga yung pangungutang eh, no? So, ganun eh, di ba? Kaya po nakapag-start. No? So, bottom line po, nung time na nakita ko network marketing, negosyante na po ako. May mga business akong tinatry, di ba? Pero syempre, just like everyone else, skeptic, o hindi pala everyone kasi meron talaga positive na nung nag-join eh. Sa case ko, skeptic po ako. Nag-invite sa akin yung ex ko. Sino po nag-invite sa kanya dito? Ex niya. Ako po yung ex ko nag-invite sa akin. Oo. Dati kong girlfriend, di ba? So, kaya ex kasi asawa ko na po ngayon. Di ba? Doon sa mga hindi nakakaalam. Di ba? Pero bottom line po, di ba pag nag-invite sa'yo babae, ang hirap tumanggi. Oh, sino dito yung mga lalaki na na-invite ng babae, lalo na crush niya dati? Malamang nag-join ka. Si Sir, sige. Tama, di ba? Oo, si Mrs. no choice, di ba? Oh, ganun po eh, di ba? So, sa akin, ganun po nangyari. Pero eventually, nagandahan po ako sa business. Ngayon po, wala na po kaming ibang negosyong ginagawa ng wife ko kundi I Am Worldwide. Pinapalakpakan po yun. Di ba? Imagine dalawa po yung anak ko, dalawang lalaki. Parating na po yung isa, babae. Thank you, Lord, ulit. Diba? Grabe, no? So, basically, sa atin po, ginagawa natin yung negosyo for our family. Number 1 po yan eh. Diba? So, kahit kami po, nag-full-time na, di ba yung iba iniisip na ako, Jonathan, kaya bang bumuhay ng pamilya niyan? Of course, right now, kitang-kita naman natin sa I Am Worldwide, kayang-kaya. Tama? Diba? Pero before, madali bang maisip yung ganon? Parang ang hirap, di ba? Yun nga lang kasi, number 1, because yung mga owners natin, alam naman natin yung kanilang heart. Alam natin yung kanilang iniisip. Hindi kalokohan kung di talagang makatulong sa tao. Right? Kaya nagtiwala po kami. Di ba? Nakita natin kung paano pinapatakbo yung company. Maganda. So, anong mangyayari? Anong tendency? Talagang i-all out. Right? Eh, ngayon, napakaswerte po ninyo. Pakisabi mo nga sa katabi mo ang swerte mo. Kasi hindi mo na kailangan isipin yung ganon dahil nakikita mo na napakarami ng example ng mga tao na bago buhay. Right? So, ibig sabihin kung ano man yung ginagawa mo ngayon, trabahong ginagawa mo, hanap buhay, baka mamaya, no, mabagal ka sa IM kasi pinapriority mo yan. Sayang, I'm telling you, ito mo sa IM Worldwide, ang layo pa ng pupuntahan ng IM. Ang layo pa. Sino na nalakihan na sa 8 million ni Mentor May? Ako lang? Tayo lang? Yung iba, ang yayaman nyo. Malaki, di ba? 8 million isang buwan. Oh, di ba? Ngayon, di ka ba totodo doon? Totodo. Kaya lang, eto yun. Ngayong taon, sigurado mabibreak yun. Hindi lang mag-8 million yun. May 10 million yun isang buwan.
Diba? So, pag tumaas yon, yung kay Mentors, sa'yo, tataas? Yes. O, ito matindi. Ngayong taon pa lang yun. Next year, sa palagay mo, kung tumaas na ng 12 million, ng 15 million, next year, magkano? Mahigit 1 buwan. O, tanong, wag mong pabayaan na yung next year dumating, tapos sasabihin mo, sayang, dapat pala, last year, tinodo ko na. Ngayon mo na itodo. Kasi I'm telling you, malayo pa ang pupuntahan ng IM. Okay ba yan, ha? So, wag mong bagalan. Believe me, ako. Sayang pag binagalan mo. Okay? So, anyway, going back. So, kami, ginagawa namin to for our family. Kahit full-time na po, wala kami ibang ginagawa, kundi itong business lang po na to. Yun, ako po, sa Lasal nag-aaral. Dati squatters. Grabe ang tuition fee ngayon nun, 200,000. Madali po bang bayaran yun kung halimbawang empleyado? Mahirap pa, no? Yung 4 years old ko, papasok na. Eh, siyempre, taga Green Hills kami. Di magkano na naman ang babayaran ng tuition fee nun? Di ba? Tapos, lalabas na yung isa. Medyo matagal-tagal pa. So, pwede pa humataw pa, di ba? Di ba? Nakukuha po ninyo. Lahat po yon because of I Am Worldwide. Diba? So, ito po yan, yung picture po namin. Ayan. Isa sa mga nag-benefit din dito, of course, yung family po namin. Yung mother ko, ayan po siya, yung nasa left side. Ayan. Tapos, ito po yung aking 2 anak. Panganay saka yung gitna, kasi yung isa bunso na, paglabas, ano? Ayan yung aking kapatid. Kilala po, Mentor Precious. O, ayan yung aking kapatid po, no? And of course, ayan, yung mga naging travels namin sa family side ng wife ko, sa amin. Di ba? Napakarami po namin napupuntahan. Lahat po yun, pera na kinikita dito sa I Am Worldwide. Masarap po ba? Sino dito yung next? Ayan, di ba? Ganun natin kamahal yung family natin. Etong company na po na to, nagbigay po ng napakaraming travel po to sa amin ng family ko. I think nasa mga more than 30 travels na po yung nabigay ng company. Opo. Ganun po kasarap dito. Of course, yung iba dyan nauulit, di ba? Mga napupuntahan nyo. Iba, because kami yung nagpunta, di ba? Pero but still, kasi lahat ng pera meron kami galing na kay IM eh. Di ba? So kahit kami pumunta doon, magbakasyon, yung kinita pa rin sa IM Worldwide yun. Di ba? O, tapos, ayan po yung mga recent travels po namin. Di ko nalagay yung iba. I think, di ko nalagay yung Singapore, at saka yung mga nakaraan namin sa travels pa. Korea, ayan, no? Pero ang dami po. Yan. Tapos ito po yung naging first car namin. But before that, di ko pala nalagay, no? Di ba may mga luxury incentive din po tayo? O nakahit na rin po kami doon. Di ba? Ano ba suot ko ngayon? Yung Rolex na isa. O, kasi 2 na po yung Rolex ko dito eh. O, itong isang suot ko. Ayan, ito po yung nakaraan. O, 1.6 million. Pwede na po? Grabe, no? Libre. Pakisabi nga, libre. Ganun po sa I Am Worldwide. Grabe talaga. No? So ito po yung naging first car namin sa company. No? Chrysler 300C. 5 months doing the business, yan po yung nakuha namin. And then after po niyan, nakahit po tayo ng mga free car. 3 free car achiever po. No? Yung ating driven, tapos yung free wheels 1, free wheels 2. Iba pa yung bago natin ngayon, yung free wheels 3. Diba? So, ano pa yun? Ongoing pa po yan, di ba? So, after that po, ayan, nagkaroon po kami ng Porsche. Ayan po yung Porsche namin, di ba? Kaya lang po, ito yung maganda. Alam niyo po, dumating sa point, nung nilabas po namin yung Porsche, medyo tight pa yung budget namin. Ibig sabihin yung monthly, medyo, kumbaga, hirap pa. Malaki pa yung gap. Alam niyo po yun. Pero, just a few months later, lumampas na. Tapos nung lumampas na, nung talagang lumampas ba, sabi ko, nag-uusap kami ni wife, naku, dami na naman natin pera. Kailangan na naman yata natin maglabas. Kaya pinalitan po namin. Ayan po, di ba? Ayan po yung ating Aston Martin. Yung po yung nakita niyong pinlay kanina. Grabe sa IM, ano? Pag nagkarami kang pera, problema ka ako na bibilin mo. Di ba? Kaya ayan po. Ito po yung maganda. Pakisabi nga sa katabi mo, good news! Ang dami na naman pera, ano na naman kaya ilalabas, di ba? O, pero before that, abangan nyo na lang yon. Ito po, by the way, yan yung 3. Nakahit po kami lakaraan, 4th free car, no? Yung sa lifestyle po natin. First time po namin yung level 1. Ayan, di ba? So, ang sarap po ba? Sino dito gusto yung makahit din siya, level 1, at least, sa simula? Ayan, di ba? September yung start namin, pero tapos na kami nung nakaraan pa. So, lahat ng
pwede pa siya actually yung level 2 eh. Pero buti na lang naglabas ng ano, free wheels. So, doon lahat mapunta sa free wheels, di ba? Yung mga sobra. Ayan, di ba? So, ganun po dito sa business natin. Ngayon ito, kaya ako naman po ito pinakita sa inyo. Hindi ko lang makita yung mga iba ko pa mga pictures, no? So, wala lang akong time para hanapin. So, ito yung medyo bas luma-luma akong picture na pinakita ko lang sa inyo. This was taken sa Boracay, Shangri-La. Sino po yung nakapag-Shangri-La na sa Boracay? Dati hindi ko po alam, may Station 0 pala. Doon pala yan. Oh, di ba? Meron pala talagang totoong ganon. Yung Shangri-La doon pala, Station 0. So, yan po yung picture na yan, taken na kasama po namin yung mga anak namin, nagbabakasyon po kami dyan. Pero, but still, pag uwi po namin, meron po kaming 164,000. Di ba? Ganun po yan. Nakikita na natin yan. Even sa mga travels po natin, right? Palagi pong ganun nangyayari. So, ibig sabihin pala, sa negosyo natin, hindi natin kailangan, number 1, limitahan yung pag-iisip natin kung ano yung pwede natin maabot. Diba? Pangalawa, kailangan pala talaga mag-build ka ng organization mo. Kasi pag nag-build ka ng organization mo, magkakaroon ka ng tinatawag na time and financial freedom. Right? Sino dito yung gusto yun? Taas ang kamay. Ayun, oh, diba? Okay, so ngayon ito, sa topic natin, Mindset of a Leader. Unahin na natin to. But before that, tanungin ko lang kayo, ano sa palagay nyo mas maganda? Yung fix lang yung mindset mo? Or yung meron kang growth mindset? Growth mindset. Kasi yung fixed mindset, parang yung negative yan. Yung nakikita niya na lahat, tapos may tinanong siya, nasagot mo din naman, tapos sinabi niya scam, napatunayan mo din naman na hindi, but still sa huli, ang iniisip niya, hindi pa rin totoo yan. Fixed mindset yung ganun. Tama? Wala rin pinagkaiba dun sa iba na after graduate, nagtrabaho, hindi na nila in-equip yung sarili nila. Hindi na nila in-update yung sarili nila. 10 years later, 20 years later, outdated na sila. Kikita ba ng malaki ang outdated? Hindi. Diba? Kaya dito, palagi namin pinopromote, never stop attending trainings. Kasi kailangan palagi mong ina-upgrade yung knowledge mo. Diba? O parang ano yan eh, makina, engine. Pag palagi hindi ginagamit, nasisira, di ba? Oh, gano'n din pa yung utak natin. Ha? Yan sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo yung utak mo. Baka mabulok. Di ba? Ganun po, no? So, syempre, of course, dapat growth mindset. Dapat meron kang growth mindset. Ha? So, huwag kang hihinto dun sa kung ano yung alam mo lang ngayon. Kailangan na dadagdagan, na a-upgrade. Oh, isa sa mga dapat kailangan dagdag natin, palaging, ang goal is to what? Mastery. Dapat meron tayong mindset na sa lahat ng ginagawa mo dito sa negosyo mo, ano dapat ang mindset mo? Mastery. Hindi pwedeng pwede na yan. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi pwedeng pwede na yan. Example, meron kang kausap, marunong ka lang magsabi ng kung ano-ano. Nung tinanong ka na presentahan mo, yes, mens. Tapos nung sinabi ni Mens, ang galing mo. Ang isip mo naman talagang ang galing mo na. Nung sinabing, aralin mo pa, attend ka pa ng training, ayaw mo na. Hindi mo alam, kaya lang sinabi ng mentor mong ang galing mo kasi ayaw niya saktan yung feelings mo. Di ba? Oh, kasi after nun, sabing gano'n sa'yo, hindi, attend ka. Okay, ang galing mo. Pero attend ka pa ulit training, ha? Oh, ikaw naman, hindi, Mens, magaling na ako, hindi na ako attend. Di ba? Hindi mo makiramdam. Di ba? Oh, dapat hindi ganon. Of course, ang goal mo palaging mastery. Paano i-present? Of course, IM5. Dapat, ano yun? Basic yun, di ba? Master mo dapat yun. Kasi yung basic, it will never end. Ibig sabihin, yung gamit mo sa kanya, hindi siya matatapos. Pag lumaki na yung team mo, yung IM5, kailangan mo pa rin yan ituro, kailangan mo pa rin gamitin. Tama? Kumikita ka na ng milyon-milyon, gagamitin mo pa rin yan. Hindi ka pwedeng huminto. Kasi the moment you stop dun sa basic, unti-unti, liliit yung kinikita mo. Diba? Kasi yung basic, parang ano din yan, parang paan yan ng negosyo mo. Diba? Pag kahit pinabayaan mo yan at naputol dahil kumbaga, nakakalimutan mo na yung basic, ano mangyayari? Di magka-crumble yung business mo. Do you want that? Siyempre, hindi. Diba? O, kaya kailangan, ang goal mo is mastery or excellence instead mediocre. Ano yung mediocre? Parang pwede na, o kaya katawa-tawang result, di ba? O, dapat wag ganun. Dapat what? Excellence. Sino dito yung excellence ang goal?
Right? O, sa basic pa lang yon. What else? Pagka tumayo ka dito sa harap, ang goal mo, excellence. Hindi pwedeng masabi mo lang. Pinag-tee up ka, hindi pwedeng nung dati nagsasabi ka 1,000,000. Tapos, okay na yan, palakpak tayo lahat. Tapos inulit mo pa ulit sa susunod. Ibig sabihin, hindi mo inaral. Right? Okay lang nung first time, medyo nalito ka. Di ba? Pero dapat anong gagawin? Mamasterin mo dapat yun. Dahil pag uwi mo, ang feeling mo, naku, kaya yung ginawa ko, dapat alam ko na yun. Teka, mag-practice ako dito. 1,000,000! Pak! Ganyan, ganyan. Imagine mo ganyan. 2,000,000! Pak! Pak! Maya-maya, kumakatok na yun. Anak, ano nangyayari dyan? Di ba, nagigiba yung bahay natin, di ba? Pero bottom line, guys, nag-gets nyo, mag-practice ka. Tama? Kasi gusto mo yung excellence ang goal mo eh. Okay ba yon? Okay, ngayon, ito, tingnan lang natin. Ito. Okay, so, ay, mga leaders ko pala na, yan, di ba? Dami may ilagay, yung panalagay ko. Nandiyan ba yung mga leaders ko? Ayan, okay. So again, excellence in comparison sa mediocre. So sa pagpe-present, sa pagharap sa tao, paano pa? Sa pagte-training, di ba? Lahat. Example, meron kang gustong ituro sa leaders mo, hindi pa pwedeng, alam mo lang. Di ba? Kailangan, iniisip mo, maganda ba yung pagkakasabi ko? Yung pagkaka-deliver ko? Tama ba yung meaning? Yung pronunciation ko ba? Tama? Of course, hindi naman mapaperfect mo palagi yung pronunciation mo. May mga times talaga magkakamali ka. Nangyayari talaga yon. Pero bottom line, ang important, aware ka na dapat i-improve mo. Tama? Kasi pag hindi mo siya ginawang i-improve, pagdating mo dito sa harapan, high-end yung mga kausap mo halimbawa, tapos nagsasalita ka na ng, nag-i-English ka pero hindi okay yung English. Di natawa sa'yo yung mga high-end. Imbis na mag-jade sila, sabihin, paano tayo mag-jade? Di naman nag-present, mukhang walang alam. Ayokong apply niyan. Hindi na nag-join sa'yo. Tama? Di ba? So, dapat ba i-improve? And at the same time, remember, ang tinuturo natin, bago nila bilhin yung binebenta mo, bibilhin ka muna nila. Tama? So, dapat ini-improve mo lahat. Pati itsura. Ang isa sa pinaka-common rejection or resistance ng mga babae. Alam mo kung una, pagbago, ano yung common na resistance ng mga babae na kailangan nilang i-improve? Yung number 1, alam niyo kung ano? Makeup. Ayan. Number 1 resistance yan. May mga na-experience pa ako na ang dami ko nang minamindset na sabihin sa kanya, ganyan. Di means kasi, ganyan. Ayaw pa din. Hanggang sa finally, yung sila pa yung tipong parang napapahiya na, saka pa sila mag-aayos. Gusto mo pa yung dumating ka pa sa ganung point? Hindi kasi nasan ka? Nasa business ka. Hindi lang excellence, dapat yung alam mo yung business, dapat you present yourself as excellent. Tama ba yon? Yan, di ba? Dapat ganun ang target mo. Okay ba? Paano, halimbawa, pupunta ka ng meeting, tapos yung sapatos mo madumi. Okay ba yon? Hindi. Part pa rin ng excellence yun. Dapat you present yourself na maayos, right? Okay, so physically, sa knowledge mo, and of course, spiritually. Tama? Dapat mas malapit tayo kay Lord. Matutunan natin kung paano. Lalo na, di ba, kung pinanganak ka na tinuturuan ka na sa bahay mag-pray. Nung lumaki ka, nakalimutan mo na. Paano mag-pray? Baliktad na in the name of the Father mo. Nag-start ka na sa baba. Minsan, ekis ka ng ganun. Bahala na. Hindi, joke lang. Nakuha? Kung paano? Nag-gets niyo? Okay, so sige, next tayo. Bottom line, guys, di ko masyado patagalin dito. Ang goal mo to become excellent at what you do. Okay? Ayan, next, ito. Abundance mindset. If tatanungin kita, paano ka before mag-isip? Nung wala ka sa environment ng IM Worldwide, malamang scarcity, right? Unaware ka lang na nasa scarcity ka before. Diba? Paano natin masasabi na nasa scarcity mindset before? Number 1, di ba? Nakikipag-away kahit sa maliliit na bagay lang. Di ba? Sino yung na-encounter niya yun growing up? Di ba? May mga ganun na-encounter and then nadala na nila. Kaya minsan, maliliit na bagay lang nakikipag-away. Instead na aayusin at aalamin kung paano gagawin. Di ba? Kaya lang pag ganun yung mentality, dinala mo sa negosyo. Maging successful? Malagi kayo mag-away. Halimbawa, leader mo, nag-join. 1 box daw. Tapos nagalit ka pa.
Mens, pahiram ng isang box, balik ko bukas. Eh, di binalok bukas. Pinahiram mo. Ikaw kasi, pinahiram mo eh. So, galit na galit ka. Inaway mo. Diba? Oh. Instead na, babayaran mo naman niya sa iyo yun, na delay lang, nawalan ka pa ng leader, naway mo eh. Tama? Nakuha. Why? Because dun sa nakasanayan sa dati. Ano yung mindset? Scarcity. Parang wala na, mauubos na. Parang luging-lugi ka na eh. Which is hindi pa naman. Tama? Nakukuha yung sinasabi ko. Okay, so yung mga ganung bagay, kailangan mag-gets natin, matutunan natin, na iangat, abundance. Marami or konti. Dati, konti mentality, dapat naiisip mo, hindi ka maubusan. Bakit ganun yung tinuturo natin, abundance? Why? Number 1, kanino ba ang source? Saan ang gagaling? Si IM ba ang source mo? Hindi, di ba? Ang government ba ang source mo? Parents mo ba? Jowa mo ba? Kabit mo ba? Joke lang. Hindi, di ba? Sino? Si Lord. Si Lord napakalaki. Sobrang laki, pinakamalaki. Immeasurable. So, tanong, maubusan ka? Hindi. Di ba? Oh. Okay? So, ito dapat isa sa mga mentality natin. Ano? Pakibasa nga, I am a king. Sabi sa Bible, di ba? We are made in His own image and His likeness. Paano daw ulit? Saan daw tayo gawa? Paano daw tayo nagawa? We are made in His own image. Eh si God, sino siya? King. So dapat ano ka? King. Dapat meron kang mindset na you're a king. Sino dito ang king? Oh. Di ba? Sabi, pakibasa. Sige nga. Oh, I am a king. Oh, di ba? Oh, pag king ka, mayaman ka. Oh, yung iba sabi, minsan wala naman yung pera ko, yung bulsa ko. Minsan wala naman yung bulsa ko. Magkakaroon yan. Pero kailangan mong baguhin yung mindset mo. Ano dapat ang mindset? I am a king. Di ba? Oh. Oh, tingnan natin to, okay? Basahin natin. Una, ang iba, ang mindset, the love of money is the root of all evil. Yun yung mga scarcity mindset. Diba? Pagka-abundance, anong mindset? The lack of money is the root of all evil. Totoo? Oh, sino may mga mag-asawa? Mga mag-asawa dyan? Nahiya na. Ayaw. O, diba, madalas mag-away pag walang pera? Pag kulang ang pera? Tama? Pag nangutang yung kapatid ng isa sa inyo, di ba pag-aawayan nyo pa? Oh. Pero kung marami kang pera, nangutang yung kapatid, wala kang pakialam, right? Di ba? Bakit? Ang dami pa eh. Di ka naman naubusan eh, right? Oh, nagigets, di ba? So, dun madalas nang gagaling or nangyayari yung pag-aaway. Di ba? So, the lack of money is the root of all evil. Okay? So, ayan. Ang scarcity mindset, they think what? Small. Small. Alam mo, marami po tayo na nakita dito na sa business natin na nag-join and then after that, ang isasagot, I'm busy. Right? Sino dito yung dati ganun? I'm busy. Baka ganun, di ba? Pero good thing, nandito ka na, hinahataw mo na yung business, right? Pero marami pong ganun, I'm busy. And then pag tinanong mo kung saan sila nabibusy, dun mismo sa ginagawa nila, kung bakit nila, sa ayaw na nilang ginagawa nila, o sa dati na nilang ginagawa, na reason din ba't sila nag-join. Bakit? Kasi kailangan nila ng extra? Kasi ano ibig sabihin, pagka kailangan mo ng extra income, kulang. Pero ang priority pa rin nila, yung kahit na maliit yung kikitain. Right? O, bakit? Kasi they think small. Ang nakikita nila, kasi nakasanayan nila, yung sahod nilang 15, yung sahod nilang 20. Understandable naman yun. Understandable naman. Right? But, kailangan, sa nandito ngayon, saka dun sa nasa online, kailangan mo matutunan na dapat iangat mo. Huwag kang matakot mawalan ng 15,000 isang buwan. Huwag kang matakot mawalan ng 20,000. Diba? Bakit? Sino ang provider mo ulit? Si Lord. Hindi ka niya pabayaan. Pag nawala sa iyo yung 15,000, may ipapalit si Lord. Tama? Oh. Hinihintay niya lang na ikaw yung gumalaw eh. Diba? Alamin mo mabuti yung negosyo mo, IM business mo, kung paano mo gagawin. Diba? And in the right moment,
minsan mag-absent ka. Bakit? Para may makausap ka, may ma-invite ka. Tama? O kaya minsan, huwag ka na mag-overtime. Barya ibibigay ng overtime, mag-overtime ka pa. Tama? O, minsan huwag ka na mag-overtime. Bakit? Para makapag-invite ka, maka-attend ka ng training, para matuto ka. Nakukuha? Why? Kasi yun yung gusto mo, yung 15,000 o yung chance mo na kumita din ng milyon-milyon. Yung chance mo na mapalaki yung business mo. Diba? Sabi nga natin, if dati may time ka sa negosyo ng boss mo, ulitin ko negosyo ng boss mo. Di ba dapat mas meron kang time sa negosyo mo? Oh, pero again, kaya nahihirapan yung iba because they think small. Right? So, ano dapat? Of course, you have to think big. Think big. Palalakihin mo. Lalo na ngayon, uso na yung salitang scaling. Sino familiar sa salitang scaling? Ayan, no? Mga familiar na sa salitang scaling. Ano scaling? Yung palakihin mo nga. O example, nagbebenta ka ng ng barley. Effective na, nakakabenta ka ng 3 box na every day. Ano gawin mo? I-scale up mo. Huwag kang huminto sa 3. Bakit? Napatunayan mo na nakakabenta ka ng 3 Tapos babagal-bagal ka pa. Ano dapat gawin mo? Palakihin mo pa. Kasi kung may bumibili sa'yo ng 3 box araw-araw, pwedeng may bumili sa'yo ng 10 box araw-araw. Tama ba? Oh, scale up mo. Palakihin mo. Think big. Right? Oh, isip pa, paano ko pa mapalaki to? Kasi may bumibili na ng 3 yung iba, baliktad, they think small. Ay, may 3 na ako ngayon. Ay, may pasok bukas. Sige, pasok muna ako. Na 1.5 na nga. Diba? Nakukuha yung sinasabi ko. Diba? Iba pa yung gagawin nila instead na mag-iisip sila kung paano pa nila papalakihin. Ang goal mo, dapat, paano mo papalakihin. Okay? Oh, meron kang maiisip niyan, lalo na kung nakaka-attend ka palagi ng training, kung na-associate ka sa right people, of course, dito sa mga kasama mo dito. Diba? Kasi they will force you to think bigger. Okay? Napansin nyo ba yun sa mga mentors? Palagi ka ini-encourage. Bakit? Kasi sinasanay ka na yung dating iniisip mo hindi mo kaya, ang totoo, kaya mo. Diba? Ayan, next. I can't afford it. English, ano? Anong Tagalog niyan? Hindi ko mabili. Mahal, mga ganon, di ba? Hindi ko kayang bilhin yan. Di ba? Ganon, no? Di ba? Pero ano dapat ang mentality? How can I afford it? Alam mo, kung meron kang papalitan na pag-iisip ngayong gabi na to, iyan na kagad. Alam mo ba, for you to get from here to here, kailangan mo ng palitan ngayon yan. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin. Bakit? Kasi sa labas, ang ituturo sa'yo, magtipid ka, mag-ipon ka para mabili mo. Tama ba yon? Tama yun, di ba? Pero pag pagyaman ang pinag-uusapan, mali yun. Ay nakakagulat naman. Lahat ng ano sa online, sabi, pagka may gustong bilhin, pag ipunan ko daw, magtipid ako . Thinking small yun. Ang thinking big, ayun yung sagot how can I afford it? Instead na magsisigip ka ng sinturon, di yung lifestyle mo bumaba. Dati yung kinakain mo, isda, may kalamansi. Ngayon, kalamansi na lang. Di ba? Nagtipid ka na Huwag muna to isda. Kaning kalamansi muna. Di ba? Sigip sinturon di bagsak lifestyle? Bagsak. That's not a way to live. Hindi ganun. Di ba? Ay, may gusto akong bilhin. Kainin mo pa rin yung kakainin mo. Ang iisipin mo, anong gagawin ko para mabili ko yon? Nakukuha kung paano? And pag na-master mo yung ganyan thinking, believe me, aangat ka talaga. Di ba? Angat ka. Pero hanggat hindi mo nag-gets yan, ay, nako, mahihirapan ka umangat kasi napaka-important niyan. Tandaan mo marami sa online na ituturo sa'yo yung tipid, ipon. Hindi ko sinasabi magtapon ng pera. Ang sinasabi ko, pag meron kang gustong bilhin, ano gagawin mo? Hindi mag-ipon. Ano gagawin? Gagawa ka ng paraan. Sa closing natin, ano tinuturo natin? Pinag-ipon ba natin? Pinapagawa ng paraan? Kasi pag nag-ipon, matagal. Tapos bagsak yung lifestyle. Kung gumawa ka ng paraan, di tapos na. Tama? Nakuha?
Yun yung kailangan mo sanayin. Yung tamang mindset. Kailangan, how can I afford it? Right now, sino dito ang Sapphire? Sapphire, pataas. Ayan, mga Sapphire. Yung hindi pa Sapphire, hindi ka pa nagra-rank up, di anong dapat na tanong? Instead na sinasabi mong di ko pa kaya, wala pa akong grupo. Ano ang tamang tanong? Paano ako magsa-Sapphire? Tama? Tapos, pagganahin mo yung isip mo, paano ka magsa-Sapphire? O number 1, magkukompute ka. Ang regular na pumapasok, kumbaga, additional, suggestion sa inyo. Pwede kang mag-isip na, every month, let's say, for example, ang pumapasok sa'yo, 1,000 RQV sa left, 1,000 RQV sa right. Yun lang. So, hindi ka makapag-Sapphire. Yung 1,000, ikaw pa lang. Wala ka pang active leader. Diba? Pero, on average, nagagawa mo yung 1,000. So, ibig sabihin, madali na sa'yo 1,000. A and B. Right? Oh. E di lang kulang, 6,000 RQV. Right? So, ngayon naisipin mo, dati ang kausap ko, 2. Isang linggo. Kaya nakaka 1,000 RQV ako. Ngayon, ano gagawin ko para makausap ako ano gagawin ko para makuha ko yung another 1,000 RQV? Ilan ang kakausapin ko? Or mapapasali ko, ilan dapat? 4. Kung dati, 2, dapat maging 4. Nakuha kung paano? O di ibig sabihin, malalaman mo, dapat ganito pala yung napapasali ko. Kung ako lang yung mabasihan. Diba? Kaya lang, of course, hindi lahat ng mapapasali ko, hindi magre-refer. Mayroong magre-refer. Paano ko sila mapaparefer? Ano ulit ang sagot doon? Kailangan matutunan kong mag-mindset ng tama. Oh, iba nagulat. Ay, may ganun. Ano yung mindset? O, doon sa mga bago, hindi pa alam. Ibig sabihin, kaya ano yung, kumbaga, simplihan ko lang, para maintindihan ng iba. Ano yung sasabihin ko doon sa mga nagjo-join para itry man lang nilang mag-refer? Kailangan matutunan ko yun. Paano mo matututunan yun? Nasa bahay ka lang or palagi ka nanonood sa online or sumasama ka kay mentor? Yun ang next na gawin mo. Kailangan, mag-ano ko Sapphire ako sama ko kay Mens. Paano ba nila mindset ni Mens yung napapasali niya? Di ba? Kung ano yung napapansin mo sinasabi niya, susulat mo yun. Pag uwi ng bahay, anong gagawin mo? Aralin mo, may memorize mo. Di ba? Tapos, pag may napasali ka, a-apply mo. Oh. Tapos, nagpapasali ka na, yung napasali mo, may chance na mag-refer, eventually, maabot ang 7,000 RQV, hindi. Maabot. Di ba? Nakukuha? O, ibig sabihin, dapat nag-iisip ka kung paano mo ile-level up yung activity mo. Nakukuha ba, mga mens? Ganun siya. Kasi pagka hindi, andun ka, na-stuck ka dun sa mindset na I can't afford it or hindi ko kaya yan, sila lang siguro, hindi ka talaga aangat. Right? So, dapat nandito ka sa mindset na to. Okay? O, next, ano pa? The reason I'm not rich is because I have you kids. Naku, sino dito yung ganun yung katwiran? Or nakarinig na ng ganung katwiran? Mens, hindi ako makahataw kasi may mga anak ako Sino dito yung ganun? Dati ganun ang katwiran. Oh, alam mo, binasag ni Mentor Arian yan. Ano si Mentor Arian? Oh, kahit may anak yan, hataw yan. Walang excuses yan. Kung nagawa ni Mentor Arian, kaya mo din. Tama? Oh. Ba't yan ang mentality? Hindi ko magawa kasi yung mga anak ko, dapat ito. Oh. Gagawin ko to kasi para sa mga anak ko. Diba? Dapat ganun. Mapuyat ka, mapagod ka, okay lang. Kasi saglit lang yung puyat sa kapagod mo. Kaysa naman, 10 years, 20 years, 30 years, hanggang kunin ka ni Lord, pagod ka. Oh, sino gusto ganun yung buhay? Pagod hanggang matapos, di ba? Oh, okay lang sanang mapagod pero may nangyayari. Pero yung pagod na walang nangyayari, ang hirap, tama? Oh, you have to be in the right place, di ba? So, pag hinataw mo yung business natin, tapos ganyan ang mindset mo, definitely aangat ka. Right? O sino na ready i-apply yung ganyang mindset? Ngayon, di ba? So, tandaan natin yan. Okay? So, I am a king. Ano pa? Oh, sabi, God will make a way. You are the master of your own destiny. Si Lord, kumbaga, tutulungan ka niya pag nagawa mo yung part mo. Pero at the end of the day, kailangan gagawin mo yung part mo. Right? Alam naman natin yan Pag nag-play ka, hindi ilalaglag ni Lord dyan yung Ferrari. Lord, Ferrari please. Ano sagot ni Lord? Oh, ano alang naman isagot ni Lord? Oh, sige, ito yung order mo. Boom! Oh, di ba? Nalaglag sa harapan mo. May ganun ba? Wala. Ang gagawin ni Lord,
ipoprovide niya yung means para makuha mo. Why? Because He wants to check kung ano din yung laman ng heart mo. Di ba? Oh, ito, I am worldwide. Sige nga, tignan ko. Sabi mo, nagpe-pray kayo, pag yumaman ka, tutulong ka sa tao. Sige nga, tignan ko nga, yung mga napapasali mo ba dyan kung tutulungan mo? Oh, doon pa lang, nagpapasali ka na, wala ka ng pakailam. O, paano pa bibigay sa'yo yung malaki? Tama? Oh, tetest ka rin ni Lord dyan. Titignan ni Lord kung ano laman ng heart mo. Okay? Pero, ikaw yung merong control. Nasa iyo yung choice. Si Lord, andyan na, ginawa niya na lahat yan. Tapos na yan eh. Alam niyo ba yon? Di ba si Lord, He's the Alpha and the Omega? Hindi na mag-iisip yun ha. Kasi yung iba, napapanood natin sa TV, pag meron tayong nagawang kasalanan, ano gagawin ni Lord? Sa TV, may ginawang mali. Ganito gagawin niya ating kasalanan dyan. Ano dyan? Tawag dito? Parusa dyan. Ganyan. Hindi ganun. Kasi tapos na po lahat eh. Alam niyo ba yun? Tapos na lahat. Ibig sabihin, automatic yan. Pag meron kang ginawang mali, may consequences na yan. Matic. Hindi mag-iisip si Lord. Wala na, automatic. Lahat yan. Diba? So, ibig sabihin, kasi nga, ginawa niya na rin yung buhay na maganda na para sa'yo. Hinihintay na lang niya kung ano gagawin mo. Diba? Sino naniniwala in right time? Yung right time. Oh, sa right time, bibigay ni Lord. Oh, totoo naman po yun, pero medyo kailangan lang natin adjust ng konti, ha? Right time po, totoo po yun, pero ang right time kung meron kang gagawin. Ha? Ang right time, yung time na gusto mo na. Alam mo ba yun? Yung time na gusto mo na. Ibig sabihin, example, gusto mo makuha yung Ferrari. Ano gagawin mo? Gagawin mo na lahat ng kailangan mong gawin, aalamin mo na yung negosyo, mamasterin mo na. Diba? Kakausapin mo na lahat ng kakausapin mo. Diba? Talagang hataw ka todo. Right? Nakakuha? Oh, ibig sabihin, yung control na kanino rin? Nasa'yo. Hindi bibigay ni Lord sa'yo kasi parang bata. Dad, gusto ko ng kotse. Bata ka pa. Bibigay mo? Hindi, di ba siya marunong mag-drive? Baka hindi pa nga niya abot eh. Di ba? Oh. So maghihintay yung anak ngayon, tapos mag-aaral siya mag-drive. Sa right time, bibigay sa kanya. Right? So ano ibig sabihin? Kailangan din ikaw gagawin mo. Para pag dumating yung right time, ready ka. Okay? Ayan, tandaan natin. Along the way, ito yung maganda. God will make a way. Nakita niya ready ka ni. Kaya alam mo kang imposible sa paningin mo. Pag ang mindset mo, naku, parang hindi pa yata. O, mahirapan ka makuha. Pero tatandaan mo, God will make. Kahit mukhang imposible ngayon, yung 1,000,000 mo. Pero tinatrabaho mo na. Sinong gagawa ng paraan? Si God. Okay ba? Ha? Kaya kahit ano pa yung situation mo ngayon, gawin mo ng gawin. Mastery, remember? Todo mo. Kasi kahit mukhang imposible ngayon, believe me, pag si Lord ang gumalaw, magulat ka, it's finished. Diba? Ayan, basahin natin to sa Matthew chapter 6, verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Hindi nagtatabi ng mga pagkain, di ba? And yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they are? Di ba? Kung yung ibon, si Lord ang bahala, di ba lalo na sa'yo? May purpose siya sa'yo eh. May purpose siya sa atin lahat eh. Nakakuha? Okay, so huwag mo i-worry yan. Tatanda mo, kailangan gawin mo lang yung part mo. Kailangan makuha mo yung tamang mindset. Abundance mindset because the Lord will provide. Okay? Ayan. O, katulad nito, mens. Alam mo dati, syempre, kami lang yung naka-sports car sa team namin, sa team first class. Diba? Kami lang yung naka-sports car before. O, ngayon, pati leader namin, sila Mentor Karen, Mentor Jancy. Diba? Mustang. And of course, syempre, ayan, di ko lang nalagyan ng pangalan, si Mentor Harleen, Diba? Grabe yan. Nakahit ng Korea ngayon yan. Diba? Pre-travel ni Mentor Peach. Tapos hindi pa nagtapos doon. Ayan, si Mentor Macy. Diba? Sexy, diba? Si Mentor Macy. And then, of course, yung latest Camaro Achiever namin sa team. Sila Mentor Orly, Mentor Tyra. Alam mo yung pagbago ka, tapos tinignan mo yung ibang team, tinignan mo yung ibang mentor, ang iisipin mo, pwedeng, pag scarcity mindset ka, pwede mo isipin na sila lang, ang galing nila. Naku, baka late na ako, baka hindi na pwede sa akin yan. Diba?
Oh, kaya lang hindi eh. We've proven it dito mismo sa company natin na kahit na yung bago pa lang nagjo-join, nagkaka-sports car. Kahit yung bago pa lang nagkaka-join, yung team niya, even under niya, nagkakaroon ng sports car. So, hindi na question dito kung nangyayari. Ang question na lang, ano yung gagawin mo para sa'yo din mangyari? Diba? O, sino dito yung next sports car achiever? Ayan, diba? O, marami pa, diba? Kasi alam mo naman, I am worldwide to eh. Next, dapat meron tayong mindset ng ano? Gratitude mindset. Grateful ka or complaining? Grateful. Marami na ako na-encounter na sometimes, alam mo yung ang hirap sabihin sa kanila that they already have it. They just didn't know. May mga nag-join under my team na kumikita na sila, maganda na, but still, they feel miserable. May mga ganun. Ganun ka din ba? Wag. Yung may passive income ka na kasi sa uni-level pa lang magkano na kinikita mo, but still you're miserable. Bakit? Dapat anong mindset? Anong mindset niya? Baliktad. Saan siya? Oh, doon sa part siya na feeling niya kulang pa. Bakit? Kasi nakatingin siya sa iba. Diba? Pag tumingin talaga tayo kay Mentor May, sa sakit ulo natin, 8 million per month yun eh. Huwag mo na munang tignan yun. Tama? Tignan mo yung sayo. Paano mo mapapalaki? Ngayon, kung meron ka nang nakukuha, be grateful. Tama? Lord, thank you. May leader ako. Diba? Kahit na yung leader mo, makulit. Diba? Bakit? Yung iba nga walang leader eh. Diba? At least ikaw, pag naglakad ka, may tuturo ka. Pare, leader ko to. Para ka ng politician. Leader ko. Dati pag naglalakad ka, dire-diretso ka lang, wala kang maturo eh. Diba? Oo. Tapos pagka may picture-picture, hilahin mo na yung leader mo. Tara, sarapan tayo. Ganyan kayo. Design, ganyan. O, diba? Tapos tuturo mo na pag meron kang kausap. Ma'am, sobrang ganda po ng business. Tignan niyo po. Ako po, wala po akong friends talaga na, na madami. Pero kahit ganun po yung case, may naniwala po sa akin. Ito po, tignan niyo yung picture. Ayan, leader ko po yan. Leader ko yan. O, proud ka na. Tama? O, dapat ganun ang mindset mo. Diba? Kahit isa pa lang, sobrang proud mo na. Hindi yung nakatingin ka sa iba, ang dami nung kanila, alam mo lang na yata mangyayari sa akin dito. Ganun talaga, nagsa-start ka eh. Lahat naman nag-start nang wala pang kasama eh, tama? O, challenge sa'yo yun, na kailangan magkaroon ka ng grupo. Diba? So, pag sinabing challenge, you have to figure out paano mo gagawin yun. Mag-iisip ka, aralin mo, i-improve mo lahat ng ginagawa mo, i-scale mo yung ginagawa mo. Tama? Okay, so dapat maging grateful instead na magko-complain. O, di ba? So, syempre, kanino rin tayo number 1 grateful? Kay Lord. Di ba? Number 1, alam mo, nung nag-join ka sa I Am Worldwide, tapos nakita mo kung gaano kaganda yung business, dapat pinasalamatan mo kagad si Lord. Why? Definitely, it's an answered prayer. Palakpakan naman natin si Lord. Alam mo ba, even yung maliit na bagay, like naiwan ka ng girlfriend mo, pwede na, hindi nyo ba alam yon? Pag meron kayong barkada, iniwan ng girlfriend, i-invite nyo. Ano sabi mo? Pare, alam mo ba't ka iniwan? Wala kang pera eh. Halika, magpapayaman tayo. Tuturuan kita kung paano ka magkakotse dito. Di ba? Para paglabas ng kotse mo, siya na yung maghahabol sa'yo. Gigil ka pa, di ba? Nako mo, pwede yung ganun. Di ba? May natutunan. So, tandaan na, pasalamatan natin palagi si Lord, of course. Di ba? So, ayan. A gratitude mindset involves regularly making the shift from expectation to appreciation to thankfulness. Di ba? So, from before ka, palagi ka lang, kumbaga, ili-level up mo palagi. No? To the point na palagi ka ng thankful. Okay? Dapat makuha natin yung mindset na palagi tayong makarating sa point na palagi na tayong thankful. Tapos, paano magkaroon ng gratitude mindset? Ayan. So, tingin ka sa salamin. Sino dito yung nagagawa na to? Yung titingin sa salamin. Ayan. Siyempre, lahat tayo. Grabe naman kayo. Lahat tayo tumitingin ng salamin, right? Pero pag tumingin ka sa salamin, ano ang nakita mo?
Pogi mo, ang ganda mo. Ganon. Nakukuha? Ganon, hindi yung lahat na lang ng pangit sa'yo, kinutsa mo. Kaya paglabas mo tuloy ng bahay mo, nakakaya. Ganon ka, tinatago mo yung mukha mo, dapat hindi. 'Di ba? Wala namang perfect eh. Lahat yan may flaws, 'di ba? Oh, kaya kailan pag tumingin ka sa salamin, you're the best. 'Di ba? Lahat sabihin mo na. Oh. Okay? O di syempre, kung ano yung laki ng moments ha, gustong-gusto mo, na-experience mo na yung tumingin sa salamin, mens. Yung ganon. Hindi, kailangan kasi meron ka rin kumbaga, yung parang senior ni Mentor JD kanina. Ano si Mentor JD? Oh, yung senior kanina ni Mentor JD dito, 'di ba? Yung sinasabi nga niya na sa mindset mo kailangan kinakausap mo na yung sarili mo, 'di ba? Okay, para positive lahat, 'di ba? Okay? Oh. Ayan, be thankful you are born and on an interesting time. Oh, alam niyo ba dapat talaga maging thankful tayo diyan? Imagine mo kung pinanganak ka ng panahon ng dinosaur. Takbo ka ng takbo. Grabe, tago ka ng tago. Di ba? Oh. Ang hirap ng buhay noon. Di ba? Parang si Tarzan saka si Jane. Pero walang camera, walang kumukuha sa inyo. Oh, Tarzan na hindi nagsisipilyo, Jane hindi nagsisipilyo. Sa TV, ang popogit, gaganda. Pero in reality, pagka ganun yung buhay mo, hindi. Tama? Imagine mo, pinanganak ka ng World War II. Yari, nasa Japan ka pa. Boom! Patay ka kagad. Tama? O, dapat maging thankful ka. Kasi papunta tayo sa technology pa ngayon ng AI. Alam niyo ba yon? Yung lahat ng application na ginagamit natin ngayon, lalo pang ipasisimplify. Basically, talagang pag na-master mo kung paano gamitin yung mga application na merong AI technology, it will make your life easier. O, di ba? O, careful lang doon sa next generation kung paano natin tuturo. Kasi commonly, pag na-abuse, nagiging lazy sila. Di ba? Kung parang nangyayari sa iba ngayon, di ba? Kasi nga, gadget. Eh di lalo na later on pag may AI. Pero, kung gagamitin mo siya ng tama, it can make your life easier. Right? O, sa business mo, makakatulong? Yes, di ba? O, ganun siya. So, kaya dapat pasalamat tayo na ito yung panahon natin. Di ba? Okay, so ayan, mahirap yung mga ganyang panahon, no? Imagine mo, may gera pa, 'di ba? Ayan. Start and end your day with gratitude. 'Di ba? Huwag mong papabayaan na yung buong araw mo, matatapos na yung araw mo, tapos bagnot ka. Alam mo yung salitang bagnot, 'di ba? Yung malungkot ka or nagtatampo ka or galit ka, yung ganon, 'di ba? So huwag mo papabayaan matapos yung araw mo ng ganon. Dapat you have to find something na magiging grateful ka. Diba? Pag nainis ka, bura ka agad. Hindi, wala yan. Ganun na, erase. Diba? O, pagka naman naiinis ka dun sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mukha ba nakakainis yan? Lipat ka na lang ng bangko. Para hindi masira yung araw mo. Ha? Kasi pwede naman lumipat. Ha? Okay na ko ba ibig sabihin ko? Of course, joke lang yun. Baka sabihin ko tabi mo. Hindi di ba? No? Oh, lipat ka na dun. Di ba? Okay, kasi it's all in our mindset. Oh. Express gratitude for the people that matter the most. Alam mo minsan, hataw tayo ng hataw, but sometimes we have to be, we forgot to be thankful dun sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Kasi wag nating kakalimutan na sila yung reason kung ba't natin ginagawa talaga to. Ibig sabihin, di ba, kasama sila sa reason, hindi lang naman to para sa atin eh. Di ba? Kasama sila. So dapat everyday, kumbaga, nag-iisip ka rin ng way para maging thankful sa kanila, mabuild mo ng tama yung relationship nyo. Bakit? Kasi nasa IM Worldwide ka na eh. Wala ka na sa employment before, na magkikita lang kayo, paalis ka na. Tapos siya patulog or something. Kasi nga, saglit lang, kailangan mo na magpahinga. Right? So, halos di na kayo nakapag-usap, wala na kayong, di ba, meaningful na connections na nagagawa. Kaya lang tandaan mo sa IM Worldwide, di ba, i-develop mo yung relationship nyo. Di ba? Lalo na, yung mag-asawa. Sige nga, mga mag-asawa, magtinginan niya kayo, magtinginan kayo. Magtinginan kayo. Ay, hataw mo na, walang gagawa ng anak, ha? Hindi, kasi tingnan mo, ha? Pag yung kapartner mo, hindi mo na-appreciate yan palagi, doon magsisimula yung away. Diba? Pero kung palagi nyo na-appreciate yung isa't isa, pareho kayong aangat. Okay ba yon?
Ha? O, hindi palaging hataw lang. Ang topic nyo lang, pag nag-usap kayo, palagi hataw lang. Oo, hindi ganun. Diba? Dapat may iba din kayong topic minsan. O, kasi minsan, pag hindi na hataw yung pinag-uusapan, may ginagawa ako mamaya na tayo mag-usap pag may time. Ganyan. O, mamaya wala na naman ulit time, matutulog na, di wala na kayo na pag-usapan. Right? O, tandaan mo, nasa IM ka na. Kasama yan sa ganda ng negosyo natin. No, yung mapaganda mo yung relationship mo sa mga mahal mo sa buhay because you have that time freedom. Okay? O, yan. So, it is not joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful. Okay? Tandaan natin yan, ha? Oh, magkaduktong kasi yan, eh. Pag grateful tayo, maging joyful tayo. Okay? Pero kung joyful ka lang, masaya ka lang ngayon, pero hindi ka grateful, later on, miserable ka. Tama? Okay? So, ayan. Next natin. Ayan. So, next is what? Sino dito alam niya, negosyo niya to? Hindi ito negosyo ng upline mo. Hindi ito negosyo nila press. Kaninong negosyo to? Sa'yo. Iba yung negosyo nila press. Tama? So, wag mo intindihin. Iba yung negosyo ng upline mo. Yung sa'yo, yung titignan mo. Dahil alam mo na sa'yo yung negosyo mo, dapat ba ginagawa mo yung kailangan gawin sa negosyo mo? Yun ang ownership mindset. Dapat meron kang ganyang mindset. Kasi pag wala kang ganyang mindset, ang thinking mo, yung nakasanayan mo na meron kang boss. Pag meron ka kasing boss, anong ginagawa? Naghihintay ng utos. Naghihintay ng plano ni boss. Naghihintay ng execution kung kailan gagawin. Diba? Hindi ownership mindset yung ganun. Employment mindset yung ganun. Diba? Dahil negosyante ka na, negosyo mo to, ikaw yung mag-iisip ng anything na makaka-trigger sa success ng business mo. Kakaunti yung napapajoin mo, anong dapat mong gawin? Isip ka. Baka kasi kakaunti yung pinoprospect mo. Diba? Palagi ka lang naghihintay sa online, tanong mo sarili mo. Diba? Baka kasi wala kang kinakausap sa labas. Feeling mo productive ka na kasi buong araw nasa may inaayos kang picture na ipopost mo, tapos manonood ka ng video sa IM, tapos at the end of the day, attend ka pa ulit ng training dito, feeling mo, productive ako. Ask yourself, productive na ba yung ganon? 'Di ba? Kailangan matutunan mo yung mga ganon, 'di ba? Kasi kaninong business to? Sa'yo. Pagka mahina ang pasok ng income, sino may kasalanan? Pagka isang taong ka na, wala ka pang resulta, sino may kasalanan? Pag wala ka pa rin grupo after a year, malaking grupo after a year, sino may kasalanan? Pagka feeling mo gusto mo na mag-quit, sino may kasalanan? Ikaw. Ikaw lahat, ha? Ikaw sumagot niyan, kayo nagsabi niyan, ha? Diba? Kailangan matandaan nyo yan. Ha? Kasi yung paggalaw ninyo, kung paano gagawin yung business, nasa sa inyo kasi talaga yan. Okay? Pero again, kailangan may ownership mindset ka. So, act fast. Dapat mabilis. Sino dito gusto makuha agad yung first car niya? Bilisan mo. Bilisan mo. Yung first 50,000 mo, di ba? Dapat tabi mo na kagad yan. Di ba? Hindi yan gagamitin pang celebrate. Babalik mo sa business mo. Pinapaikot mo yan. Eventually, gamitin mo pang labas ng resulta mo. Bakit kotse, mens? Nakikita ko nga, daming kotse dyan. Diba? Maraming reason. Isa na doon, magagamit mo pagka marami kang dalang products. Pangalawa, para pagpupunta ka dito, poging-pogi at maganda ka pa din. Diba? Pangatlo, para mabaliw mo yung invite mo. Bakit? Kasi hindi nila afford yun. Diba? Mens, yung ibang mga kakilala ko, afford yung kotse, hindi sila mababaliw dyan. Di, bilisan mo. Saan? Mag-sports car. Diba? Mens, yung mga barkada ko, hindi, afford pa rin nila yung sports car. Di, bilisan mong mag-supercar. Tama? At tandaan mo, hindi lang naman sila yung tao sa mundong ito. Kung hindi mo sila mabaliw, hanap ka nung mababaliw. Diba? Si Jollibee ba, sa palagay mo, binabaliw yung kumakain ng McDo lang? Or yung, diba? Meeting tayo, meeting. Abing ganun ni Tony, ni paring Tony. Kilala si paring Tony? Yung may-ari ng Jollibee. Tony na lang, hirap i-pronounce eh. Sabi, meeting tayo. Bakit? May McDong tinayo dun. Paano natin aagawin yung mga kumakain dun?
Kailangan natin gumawa ng programa kung paano natin naagawin. Sa palagay mo, ganun sila mag-meeting? Hindi. Ang focus nila, yung customer nila. 'Di ba? Paano nila mapapasarap yung pagkain nila? Paano nila mapapaganda yung experience ng customer nila? 'Di ba? Oh. So, dapat ikaw ganun din. Pag nag-meeting kayo, paano yun nga, paano ko makikip yung leader ko? 'Di ba? Ganun yung mga topic mo. Paano ko mapapasali pa yung mga napapajoin ko? Kasi andun na talagang join na, pero parang hindi pa lagi natutuloy eh. Yung pala, sablay ka sa closing mo. 'Di ba? Aralin mo lahat, aalamin mo lahat. 'Di ba? Hindi ka nakatingin sa iba, palaging nakatingin ka sa sarili mong negosyo. Nauna sila, manggigigil ka. Ang ganda ng bahay nila, Mentor Marlon. Tama yan, manggigil ka. 'Di ba? Para may gagawin ka. 'Di ba? Sino ba dito nanggigil sa house and lot nila, Mentor Marlon? Grabe, 'di ba? Ang ganda. Pero wag kang papayag na magandahan ka lang. Ang tawag doon, fan. Sino dito fans lang? Woo! Ang galing! Fans club? Ganda ng bahay mo, mens! Wow! Ikaw, kailan niya sa'yo? Darating din ako dyan, mens. Atin kang training. Baka next week na lang, mens. Di ba? Negosyo mo to eh. Okay nang na mabaliw ka para na sa ganon, maintindihan mo yung proseso ng ganon. Ngayon, dahil naiintindihan mo yun, alam mo ngayon, yung mga tao sa labas, yung mga kakilala mo, yung mga nanonood sa'yo na ginagawa to, even yung mga tao nag-reject sa'yo, inaabangan ka lang nilang mag-fail. Gusto mo bang mangyari yun? Sino dito yung okay lang sa kanila na yung mga in-invite nila, after nun, pag pumunta ka ngayon sa bahay nila, sasabihin nila, kamusta business mo? Ay, wala, hindi na ako masyado active eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, ba't ka kasi? Tita mo na, dadamay mo pa ako eh. Sino dito gusto yung ganun? Gusto mo maganon ka? Hindi, di ba? Dapat pag pumunta ka doon, sabi ko sa'yo, dapat nag-join ka eh. Dapat ikaw yung nanggaganon. Tama? Pero paano mangyari yun? Again, di ba? Dapat tandaan mo, negosyo mo to. Okay, huwag kang tingin sa iba. Ito isa sa mga mistake ng iba. Ano yun? Yung tipong pag kumita na dito, ang iniisip, magtayo ka. Kasi meron na ako 200,000 dito eh. Nag-bonus ako ng just for you. Ano kaya itatayo kong karinderya na magandang negosyo? Mag-RTW kaya ako ng mga Ang taba RTW ba tawag doon? Kaya ako ng mga damit-damit sa online. Tama. Parang maganda yun. Napupunta akong Divisoria. Tapos benta ko sa online kasi malaki tubo doon. 50 pesos. Okay yan. Small mindset, di ba? 50. Nasa 5,500 na nga siya. Pumunta pa sa 50. Nakuha ninyo? Di ba? May mga ganun. Negosyo na nga itong pinasok niya. Mag-iisip pa ng itatayong negosyo instead na palakihin itong negosyo niya. Di ba? Tandaan mo, negosyo na to. Huwag mo nang gawing complicated sa utak mo. Huwag ka na mag-isip pang itatayo. Pag kumikita ka na, ito yung negosyo mo. Okay? Learners ka dapat. Ibig sabihin, basically, matuto. Seldom complaints, hindi ka dapat, seldom complain. Ibig sabihin, hindi ka complain. Basically, hindi pa nga seldom talaga. Basically, kung hindi siya complain, kundi question lang. Means, bakit nga ulit nabawasan yung leadership? Yung sa dashboard comments, ano nga ulit yung nangyari? Hindi mens, grabe naman, binawasan mens magwa 1 million na ako eh, bumalik tuloy mens eh. Galit na galit, di ba? Pwede magtanong, mens, ano nangyari? Bakit nabawasan? Di explain ni mens sa'yo ngayon. Kasi ganito daw, daw sa system, ganyan. Di ba? Bas okay yung magtatanong ka lang instead na magagalit ka kagad or magko-complain. Tama? Natututunan ba yon? Okay, para healthy din kayo ni mentor. Kasi minsan yung approach ng iba, grabe talaga yun, siguro talagang ganito, ganyan. Ibig sabihin, may marami ng speculation pang gagawin na mali. Di ba? Ibig sabihin, nagiging paranoid pa mag-isip. Next, observers, ibig sabihin, tinitignan mo rin yung iba. Di ba? Tatandaan mo, sabi ko nga, kung yung iba umaangat, ibig sabihin, anong mangyari sa'yo? Angat ka din? Angat ka din. Hindi isang tao lang o iilang tao lang ang umaangat dito o binago ang buhay. Napakadami na po. Napakadami na. Diba? At lalo pang dadamihan. Ang maganda, diba? Abas maganda kung sasabay ka. Diba? Yung ikaw din, yung darating yung time, maririnig namin yung testimony mo dito. Yung mangiyak-ngiyak ka pa, diba? Yung maganda, yung talagang tumutululo ha. Kasi alam mo kung ba't ko sinabi maganda? Kasi alam mo na talagang masaya sila dun sa nangyayari sa kanila. Diba? Na nakatulong talaga sa kanila. Tama? Diba? Yung talagang,
nalalabas mo pa yung emotion mo. Di ba? O, sino dito yung mga next na mga magsasalita sa harapan dahil sa resulta nila? O, di ba? O, sige, hindi nagtaas ng kamay. Bahala kayo. Di ba? Ayan. Sabi nga natin dito, you are the master of your own destiny. Diba? So sabi ko rin kanina, anything sa business mo, na pag-usapan na natin kanina, ano dapat gagawin mo? Anything sa business mo? Aaralin mo. Aalamin mo. Huwag mo nang hintayin pa, lalo na kung nakita mo na sa iba, diba? Narinig mo, nabalitaan mo, ay may kinausap, hindi nag-join kasi na mali ng hindi tama, hindi pala marunong kausap ng closing. O, alam mo na ngayon. Ano gagawin mo? Masterin mo. Diba? O, ganun siya. Okay? O, parang katulad nito, alam mo kaya ako nilagay ko dito? Kasi, ilan lang naman kami dati ng leaders ko eh. Di ba? Pero ito yung masasabi ko sa inyo, mens. Di ba? Ownership to. Kung hindi ko in-own tong business, yung ginagawa ko na parang sa akin, wala yan. Di ba? Wala yan. Kung hindi ako naging willing na i-improve yung sarili ko, yung Jonathan Kapili, Mirasol Kapili dati, ganun pa rin. Wala yan. Maniwala ka sa akin. Wala yan. Diba? So, lahat yan, yung mga mindset na pinag-usapan natin, diba? Unti-unti yan, yan yung magiging dahilan kung bakit lalo mong makukuha yung mga pangarap mo. Okay? So, kaya kailangan unti-unti, it's a process, but definitely, pag in-apply mo, babaguhin yung life mo. Okay? Tapos, sabi ko nga kanina, even yung relationship mo sa mga paligid mo, mas gaganda. Okay? Ayan. So, dati, ayan, tignan mo, ilan lang kami millionaire circle namin 2 years ago. Diba? O, pero, ano ba to? March, diba? Ang dami namin, parang nasa, more than 30 na. Ngayon, more than 30 na yung millionaire achievers sa team namin. Diba? Ayan. So next, ito. Icon mindset. Ayan. Ito medyo, to sa iba. Icon mindset. Sino dito gusto maging icon? Ayan. Dapat may icon mindset ka. Hindi yung follower lang. Hindi yung, hindi means okay na ako sa isang kotse. Hindi ganun. Kailangan taasan mo. Kaya nga think big eh. Diba? Lakihan mo. Yung iniisip mo, kahit na meron ng black diamond, kahit nag-8 million na si Mentor May, iniisip mo, hindi, kailangan mauna ako dun sa crown para ako may billboard. Dapat ganun. Sino dito ganun ang mindset? Oh, ganun dapat. Oh, congratulations sa mga nagtaas. Diba? Ng kamay. Oh, hindi mo kinakalaban si Mentor May, ha? Hindi mo kinakalaban. Sina-challenge mo yung sarili mo. Diba? Kasi you're a player. Ibig sabihin you're a player, kasama ka dun sa mga tao na talagang aangat. Ayaw mo nung nandun ka lang sa likod, nanonood lang sa success ng iba. Gusto mo, ikaw yung nandoon sa mga kasama. Diba? Sabi nga dito, cast ka or audience? Cast. Diba? O tingnan mo ha, nanood ka ng theater. Ang bida dun, let's say sino nga ba yung Mission Impossible? Si Tom Cruise. Nanood ka ng theater. Tom Cruise yung bida doon. Lahat kayo nagandaan sa palabas. Pero sa huli, kanino magpapapicture? Sa'yo? Kasama ka rin doon sa area. Nandun ka rin sa area. Sa'yo or kay Tom Cruise? Kay Tom Cruise. Kay Tom Cruise. Bakit? Cast siya eh. Audience ka lang eh. Tama? Dapat anong mindset mo? Part ka nung cast. Diba yung mga matitindi? Sino dito yung mga matitindi? Yung titindi. Ayan, sino titindi? Yung mga titindi. Ayan, diba? O, tingnan natin to. O, mga matitindi? Yes! O, tanong, masasama ba yung mukha mo dyan? Yes! Sa mga matitindi? Diba? Sino dito yung masasama na yung picture niya dyan sa susunod? Ayan, diba? O, may billboard, diba? O, next. O, kilala nyo ba yan? Dapat may mag-supercar ka, di ba? O, ito, kilala nyo ba to? Oh, ay, grabe naman yan, di ba? Oh, yan, kilala nyo? Uy, siyempre. Naman yan, tignan mo naman, oh. Mentor May, Mentor Aryan, tignan mo naman, yung formahan pa lang yan, di ba? Di ba naman icon yan? Di ba? Icon na icon, di ba? Oh, of course, my sister, di ba? Oh, si Mentor, sorry Mensa, the blackout. Mentor Jessa, ayan. Si Mentor Jessa, ayan, di ba? Oh, ayan, oh. Oh, ayan. Naku, tingnan mo naman yan si Mentor
Ikay, si Mentor RJ. Ay, yan yung sila Mentor Marlon, Mentor Mitch, oh. Di ba? Oh, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Mukha na bang icon? Work in progress. Ayan, di ba? Darating ang time, kasama ka ng mga picture na yan, sa mga billboard na yan. Of course, marami pa, mentors, ha? Marami pa, kasi dami natin mga icon dito sa company natin, okay? Mga malulupit. Eto ngayon yung next. Familiar sa story ni Roger Bannister? Sorry, inom lang ako. Si Roger Bannister kasi, siya yung naka-break ng limit. Dati, yung hindi ko maalala yung numbers, kumbaga sa marathon, sa pagtakbo, hindi na-break yung certain number na yun. Gagawa lang ako number guys, sorry hindi ko maalala yung figures. Let's say 30 seconds. Pag tumakbo, hindi malampasan yung 30 seconds. Palaging 31 seconds pag nakarating sa finish line. Pero, kaya even yung mga scientists, ang sabi nila, hindi kaya ng break yan kasi yung muscles daw natin, hindi daw design para ma-break yun, makatakbo ng more than 30 seconds. So ngayon yung mga tao ngayon, napaniwala ngayon sila na walang makaka-break ng 30 seconds. Anong tawag doon? Limit. Right? Nalagyan ng limit yung mind nila. Kaya lang si Roger Bannister natutulog nung binalita ng mga scientists yun. So, hindi niya nabalitaan. So, anong mindset niya? Kailangan kong i-break yan. Diba? Na-break ba niya? Yes. And then, just, kumbaga, saglit lang may sumunod na naka-break. Bakit? Kasi nung may naka-break, sabi nung iba, pwede pala. May nakagawa na. Diba? Oh, so after that, sunod-sunod na. Ngayon, yung record na pinag-uusapan natin na yon, normal na. Dati, impossible daw. Ngayon, normal na. 'Di ba? Ganon dito, guys. Sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, hindi totoo yan, pare. Papaniwala ka dyan. Gusto lang nila yung pera mo. Mangatwirang ka. Hindi, tapos na akong mag-join eh. Uy, gusto nila ulit maglabas ka. Hindi sila nga gumagastos, nagpapa-incentive. O, tapos ano pa sasabihin? Ay, hindi, pakagat lang yun para maglabas ka pa ulit. Wala na nga, pare, naka-jade na ako. Wala na ako ilalabas eh. Wala na akong babayad. Limit na yung jade, pare eh. Hindi, kunwari lang yun. Tingnan mo, may ilalabas pa ulit na susunod yan. Kailangan nila magbayad ka ulit. Hindi nga ganun yun. Diba? Bottom line, mayroong magdi-discourage sa'yo na wala namang alam. Diba? Hindi mo kaya yan. Sila lang yan. Kasi mga manluloko yung mga yan. Ganun. Diba? Dapat ang sagot mo, ako din, manluloko ko. Bakit? Ganun. Hindi, joke lang ha. Diba? May mga ganun, i-discourage ka. Diba? Kaya lang, pag pinabayaan mong pumasok yun sa isip mo, nag-set ka ng limit ng pwedeng mangyari sa buhay mo. Anong mangyayari? Doon iikot ang buhay mo sa limit na yun. Alam mo, naalala ko nung nag-a-apply ako ng work. Nung kasama ko palang nag-a-apply sa work yung mga kaklasmate ko. Minimum lang po talaga ang hinahanap namin. Ako, nagtatanong ako. Sabi ko, bakit? Bakit yan lang? Pwede naman mas mataas. Kaya lang, sabi hindi kasi wala ka pa experience, yan lang talaga yung simula. So ano na mindset ngayon sa akin? Kasi wala akong alam eh. Diba? First time kong mag-apply ng trabaho, sila mga kasama ko, ang mother ko, housewife lang, diba? So hindi ko na siya inisip tanungin. Yung naririnig kong ganun, sinasabi nila, hindi kasi wala ka pa experience, natural lang yan, minimum lang, minimum. So ano ngayon, nung naghahanap ako ng work, di ba, ano lang talaga tinitignan ko? Minimum. Tanong, pwede bang mas mataas sa minimum? Di ba pwede? Maghahanap lang ako ng tamang trabaho, pwede kong makuha yung mas mataas, right? Kaya lang, dahil nasabi sa akin, yun lang yung pwede sa akin, ano lang hinahanap ko? Yun lang. Di ba? Kasi naset ng limit. So, huwag kang papayag na masetan ka ng limit na ganun. Diba? Ang kunin mo yung limit na siniset sa'yo ng mentor mo. Ano yun? Kaya mo yan. Ikaw ang next. Mentor, ikaw ang next. Kung nagawa namin, mangyayari sa'yo. Ganun. Yun yung tanggapin mong limit. Ano yung limit na yun? Yung ikaw yung next. Tapos pataas ng pataas, ikaw palagi yung next. Sino dito yung next?
Diba? Can you imagine, patas ng patas yung na-achieve natin, tapos ikaw yung next? Diba? Parang pila-pila lang naman to. Kita mo, kahit tumataas yung naaabot, pero maraming nakakaabot. Dati, ilan lang nakakakotse. O ilan lang. Pagka naglalabas ng kotse, di ba? May car achiever kanina. O may car achiever din tayo ngayon. Kaya buti na lang, bigla ko naalala, bilisan. Car achiever. Di ba? O. Pero dati, ang tagal ng pagitan bago mag-car achiever. Ang tagal. Di ba? Eh ngayon, nako, halos araw-araw. Minsan hindi lang isa, dalawa, may car achiever tayo. Di ba? So ano ibig sabihin? Next kasi. O. Even sports car, di ba? Ang dami nagsi-sports car. Dati, isa lang, dalawa lang. Di ba? O ngayon, ang dami. Di ba? Kaya huwag kang magpasit ng mababa. Okay? Tandaan mo, mataas yung pwede mo maabot. Okay? Kung kinakailangan, bilisan mo na, bilisan mo din. Di ba? Kung kinakailangan, mauna ka. Bawa sa pamilya nyo, ikaw yung magpapayaman sa lahat ng mga magkakapatid. Unahan mo na sila. Di ba? Narinig mo na yung ganung idea, i-grab mo yun. Dapat tanim mo na sa utak mo, ako yung una sa family namin magkakakotse. Ako yung una sa family namin na magdadala sa magulang namin sa ibang bansa. Kala ng mga ate ko, maunahan nila ako, hindi ako papayag. Ganon ang mindset. Di ba? Oh. Ayan, oh. I can do this. Pakisabi nga. Oh, speaking of Roger Bannister, tingnan mo ha. Sabi nung iba, imposible or mahirap or walang makakagawa magkaroon ng 1 milyon ng, I think, in less than a month. Parang ilang weeks, ilang araw lang to eh. Sino ba makakapag-confirm sa akin? Saglit lang to eh, no? Weeks lang eh, di ba? Siya yung pinaka-fastest na millionaire achiever natin. Di ba? Oh, weeks lang. Pang, tapos kagad, 1 milyon. Ngayon, diamond na rin yan, Cementor and Car. Di ba? Oh, isa sa pinakamabilis din yan. 'Di ba? Na kumbaga yung shorter yung time tapos diamond na kagad, 'di ba? So dapat may ganun kang mindset, yung bibilisan mo. Okay? Oh. Itong mga mentors na to, of course, ito yung sa team namin sa MVP, 'di ba? Mga ano din 'yan, mga palaban, 'di ba? Sa mga teams din, sa ibang teams din, ganun din naman eh. Kasi wala naman tayong kumbaga, hindi naman maabot 'yan kung yung mga mentors hindi palaban, ibig sabihin hindi yung hindi mag-a-achieve, hindi lalaban ng naaangat sila, 'di ba? So kailangan lang makuha mo yung ganung klaseng mentality na Roger Bannister, kailangan bibilisan mo, 'di ba? Yung sinasabing hindi mo kaya, papatunayan mo kaya mo. Okay? Ayan oh. So ayun, tapos na po tayo. Ayan. By the way, marami bang natutunan? Yes! Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, pakihanap ako, pakifollow ako. Ayun po, no? Ayan.